po mga kababayan mo, sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is July 16, 2026. At tayo ngayon ay papunta diyan yan sa may fertilizer and pesticide authority central office sa may LT Building, Visayas Avenue. Diyan yan sa may Basra, Diliman, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Aguinaldo Avenue, Pasong Tamo, Tandang Sora, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. So magbabalik po tayo mamaya po. Habol! Walang iya talaga kamuti. Talaga kamuti. Habulin pa siya. Talaga nila ng habulin eh. Na andun ka na sa ano eh. Ay Diyos ko. Tatang hanat eh. Saan sila kumuha ng lisensya? Ay naka.
nating ipilan. Hatid ng ating mga radyo patrol. Ang NBI posibleng ipatawag ni DPWH Secretary Vince Dizon sa issue ng 2019 SEA Games. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay City ating Radyo Patrol. Bert Dizon, Bert! Marlene Jeff, posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation si DPWH Secretary Vince Dizon na dating President and CEO ng Business Conversion and Development Authority o BCDA noong 2019. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ito ay upang magbigay linaw sa ginagawang investigasyon ng NBI sa umano'y mga irregularidad sa 2019 Southeast Asian Games kung saan nag-host ang Pilipinas. Nauna nito ay nilinaw na ng Ombudsman na naipasura na ang mga kasong itinampa kay Dizon at sa iba pa, kaugnay ng kasong malversation of public funds at grants. Nabanggit yung pangalan ni Secretary Dizon dito. Ito sa IF, ang copy ng joint resolution na naimbestigahan na po dito yung allegation kay Secretary Dizon o sa dating BCDA na chairman. Ano po? So, nakilala na po siya ng isang investigative body which is ang Ombudsman. Dagdag pa ni Matibag, pagkatapos ng investigasyon ay gagawa sila ng referral. Kabilang sa iimbestiga ng NBI ang Philippine South Asian Games Organizing Committee o ang Facebook dahil sa hindi umano sumailalim sa auditing at liquidation ng mga pumasok na pera, kabilang ang mahigit 2.3 billion pesos na pera ng gobyerno. Isilipin rin ang mga ibinayad sa mga official, mga uniform ng mga manlalaro, at ang kontrobersyal na pagpapakain umano ng kikyam sa mga player at iba pa. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Vertizon FM. Bert, paglilinaw lang, bakit kailangan po ipatawag ng NBI kung matagal nang ibinasura ng Ombudsman itong reklamo laban kina Secretary Dizon? Oo, Marine, nagkataon lang kasi nung mga nakarang araw ay dumalaw si NBI Director daan sa may Kapas Tarlac doon sa pagtatayuan sana o pagtatayuan, balak pagtayuan na lupa ng NBI Academy. Just so happen ang pagkakasabi niya ay mayroon silang mga natanggap na panibagong impormasyon at mga dokumento leading doon sa ginawang investigasyon noong 2019 kung saan nga nagkaroon ng issue at ang sabi ni NBI Director dahil nakatanggap sila ng panibagong mga impormasyon at dokumento ay magkakaroon ulit sila ng investigasyon. Hey Bert, may mabibila ka ba ng kikyam? Natakam ako sa Yung kikyam. tinatikim dun sa, sa game. Titignan natin kung may kikyam. Pero kasi di ba ang naging issue nga noong 2019 na imbes na chicken longganisa ang napapakain dapat doon sa mga player ay nagkaroon ng umano na ang pagkakain daw ay kikyam na yun nga, di ba yung kikyam kasi ay state food, parang hindi siya nakatulong doon sa mga player na dapat di ba nakakondition kasi yung pagkain nila eh. So yung naging issue din yun, isa din yun na tinitignan ng NBI bakit naging ganon. At isa pa dyan, tinitignan din ng NBI, investigahan din yung kontrobersyal na mahigit 50 million pesos na kaldero. Pero ang tanong Bert, ilan taon ba yun? 2019? Kasi inimbestigahan na immediately yun, di ba? Bakit? Kaya nga binasura ng Ombudsman. Binasura ng Ombudsman. Pero Yung kay Secretary Vince Dizon, siya kasi ay that time ay president at CEO ng PCBA. Kung saan itinayo yung sports complex doon sa may Kapas Tarlac. Doon sa part na yun, ay nireiterate rin ni Ombudsman na remote ni NBI Director Melvin Matibag na cleared na sa doxing, clear na siya ng NBI ay ng Ombudsman eh. Ang tinitingnan na lang ngayon ay yun doon sa side ng field book yung kung saan dating tumayong positionin. Dati Senator Alan na Peter Cayetano saan dating chairman noon. So yun na titignan ng NBI kasi sila yung naging organizing committee yung humawak doon sa mga player, humawak doon sa mga judging and everything ng mga sumali o nag-participate sa mga manlalaro noong 2019 SEA Games. So ibig sabihin nga, in the span of 7 years, partner, halos parang walang
may bagong ebidensya ng lumabas. May ibinasura pero wala na ang panagot para sa nila lumalabas. Bert. Ay, yung ito naman ang pagdilo naman ni NBI Director Melvin Matibag, yung site na PCBA, dahil yun ay na-decision na ng ombudsman kasi nga walang ebidensya, clear na yun. Itong kanilang iniimbestigahan kasi ngayon ay about doon sa Facebook, yung may mga natanggap na sila mga panibagong dokumento at ebidensya na pwedeng magamit na tinitignan nila kung merong naging paglabas. Kasi ang ine-emphasize ni Director Matibag is hindi dumaan sa liquidation yung pondo na pumasok, yung mahigit na 2.3 billion pesos na pondo. So yun yung tinitignan nila. At saka yung yun nga sinasabi niya, yung pagpapatayo doon sa buong sports complex. So yun yung mga iniimbestigahan ngayon ng NBI. Radyo Dot, maraming salamat. Radyo Patrol, Bert Dizon. May importasyon ng livestock at karne mula Hungary, muling pinayagan ng Department of Agriculture. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away. Tubig. Jeff Marine, nililis na ng Department of Agriculture ang pansamantalang pagbabawal sa pag-import ng mga hayop, karne at animal byproducts mula sa Hungary matapos maibalik ang food and mouth disease-free status ng bansa. Ayon sa DA, ibinatay ang desisyon sa deklarasyon ng World Organization for Animal Health na ligtas na muli ang containment zone ng Hungary matapos itong sumunod sa International Animal Health Standards. Ipinataw ang import ban noong 2025 bilang pag-iingat kasunod ng Ito, FMC outbreak sa nasabing bansa. Sa ilalim ng Department Circular No. 34, maaari nang ipagpatuloy ang pag-aangkat mula Hungary basta susunod sa umiiral na sanitary at veterinary regulations ng DA para maprotektahan ang local livestock industry ng bansa. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Del Cordero, DMS. Thank you, Kelly Cordero. Samantala po nga tayo ng dagdag na balita, konsehal po patay matapos pagbabaralin dyan sa bahagi ng Cotabato. Narito ang balita ang kumpirmado sigurado mula Cotabato, hatid ni Lerio Bompat. Lerio. Batay sa paunang investigasyon, bumibili umano ng gamot ang konsehal sa isang butika ng Bigdasan na internet pagbabali ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin. Agad ay sinugod ang biktima sa Misayas Doctor Specialist Hospital, ngunit idineklara siyang dead on arrival ng mga doktor. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas sa mga suspect patungo sa hindi matukoy na direksyon. Patuloy ang follow-up operation ng mga tauhan ng Misayas Municipal Police Station at Cotabato Police Provincial Office upang matukoy ang pagkakakilanlan at madakip ang mga responsable sa pamamaril. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo sa krimen. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, Lerio Bompat para sa DZMM. Maraming salamat, Lerio Bompat. At sa ating mga Radyo Patrol. Alam mo, partner, kaliwat kanan, no? Yung mga napaulat na krimen, yung mga patayan, hindi lang po involving yung mga kabataan, kundi maging doon sa mga adult, lalo na sa mga ilang opisyal at ilang kilalang personalidad. May mga napaulat pa rin talaga kagaya ng report ni Lerio Bompat. Ngayon, partner, ang tanong ng marami, ano ang batayan ng PNP? Kasi lagi nilang nire-report na mababa ang crime rate sa bansa. Diba? Ngayon, ang tanong dyan ng karamihan partner, anong batayan ng pulisya? Bakit sumali sa pagkakataon na nire-report nila na may mababang statistics, mababang bilang ng mga krimen? Ito, po mo to. Patuloy pa rin nakaka-receive o nakakabalita ang publiko na mga ganyan. Tinatanong natin yan, partner. Kasi pagka tinanong natin sa baba, siyempre kanya-kanya partner, di ba? Para gaya ng ilang mga kampanya. Merong mga police station na napakalalayo, kung kaunti lang ang tao. Siyempre, typically, Sige po. wala masyadong krimen doon. Correct. Actually, partner, hindi naman the first time na natanong yan sa pambansang pulisya. Gawin yan. And I understand, partner, doon sa mga nauna ng mga pahayagan ng mga tagapagsalita ng PNP. Mababa naman na in general ang crime rate, pero talaga na-highlight lang yung mga krimen na nangyayari ngayon dahil nababalita. Pero ang sinasabi na kagaya na nabanggit noon ni Dan, PNP spokesperson na Brigadier General Randolph Tuanyo, na ngayon ay nasa Pro-6 na, ibig sabihin, kapag mga ganitong pagkakataon na nababalita, ay natutugunan, naiimbestigahan, diba? Yun yung napupuntahan agad. Correct. Pinupunto, tsaka nasa sold. Ganun ba yun? Tama.
Ayan, na-drop na natin. Maraming salamat po. Yung pangamba, di ba? Lalo't hindi pa Salamat po sa panonood. Pero papaulat, Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Kanina pala, Pansamantala at tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paano po? actually, interview na natin ito kagabi. Na-arrest na yung tatlong